Magandang umaga mga kapatid. Sa mga hindi pa nakakalam po, kaya pinapagawa po natin ang ating building. Ninakawan tayo nung last week. Kinuha lahat yung kuryente sa taas. Kaya napersa po tayong paggawa natin. Pero dyan na talagang palitan yung kuryente. Kasi 1989 pag ginawa yung building na ito. Yung iba hindi pa pinapanganak. So baka masunog tayo. Kailangan talang palitan. Kaya lang, hindi natin binibigyan ng pansin. Kaya yun, ninakawan tayo, wala tayong magagawa. So, kailangan natin yung gawin natin. Kaya lang, yung medyo malaking gastos lang, pero safety naman ang building. Dapat sana, wala naman bakal na ganyan, pero may nagnanakaw, so kailangan tayong gawa lang para. So, hindi rin po natin tayo hindi ko po gagamit, meron akong dalang laptop, pero sayang naman yung PowerPoint kung hindi natin makikita. So, naisip ko, iba na lang po tayo ng sermon. Ang ating mensahe po ay dito sa Romans chapter 1, verse 16, at saka sa verse 17. Ito ay isang mahalagang bagay sa ating pananampalataya. Ito yung basihan. Sa paano tayo maliligtas kaya natin, sinasabi ni Apostle Paul, paano tayo maliligtas sa kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ito po ang ating mababasa. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. Yan po salitang Greek. Ito yung mga Gentiles. Hindi siya na nagsasalita ng wikang Hebreo. Sa verse 17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ito pong talatang ito, napakasimpleng talata, pero hindi naintindihan ng mga tao. Yung karamihan po ng mga sinasabing Kristiyano sila, sinasabi nila, kinakailangan ka lang sumampalataya. Kailangan maniwala para kayo maligtas, sabi nila. Yun ang kailang kaisipan. Ipansinin po natin ang pinaka-basihan ng ating kaligtasan. Sinasabi nito, I am not ashamed of the gospel of Christ. Sinasabi nito, ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Maraming mga bagay ang dapat nating pasinin. It is the power of God. In other words, ala ng ibang kapangyarihan ng Diyos para tayo maligtas. Kung gusto natin maligtas, tatawag tayo sa Ama, hindi ko maligtas sa ganung paraan. Ang kaligtasan na pwede tayong maligtas ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Dito sa 1 Corinthians 15, 1-4, ito po yung pinaka-basic foundation ng Ebanghelyo. Pero yung Ebanghelyo, hindi lamang ito. Ito yung bahagi ng ating pinaniniwalaan, pero hindi lamang ito ang Ebanghelyo. Sayin natin, moreover, brethren, I declare to you the gospel, yung sinasabi sa Romans 1:16, which I preached to you, past tense, which also you received, so tinanggap nila, in which you stand. So dito natin makikita ang Ebanghelyo, hindi lang yung unang tinanggap niya at pinaniwalaan. Meron itong bahagi na sila nagpapatuloy kanya. Tingnan po niyo yung salita rito, preach, past tense. Receive, past tense. Stand, present tense. So ito'y kasalukuyan yung kanilang pinaninindigan. Ano yung Ebanghelyo na yun? By which also you are saved. Past tense yun, kaya lang kasi pag mayroong ari, mga is, are, ang verb nasa past tense. Pero ito'y present tense. You are saved if you hold fast the word which I preached to you, unless you believed in vain. Magigita natin dito yung Romans 1:16 at saka itong sinasabi ni Pablo, pareho lang sila. Ito yung ibig sabihin ng ang katwiran ng Diyos ay naahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ito pong salin na ito pong pangungusap na ito, in-emphasize po ng sumulat yung pananampalataya. Pero yung ibig sabihin, yung pananampalataya, yung unang pananampalataya, yun ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yun ang mga bagay na dapat nating paniwalaan. Yung pangalang pananampalataya,
Yun ang pananampalataya mo. Yun ang yung response doon sa pananampalatayang pinag sa'yo. So, ibig sabihin, meron kang gagawin. Kaya sabi po rito ni Pablo sa verse 2, by which also you are saved if, yun po isang condition human. Kung tayo po ay naligtas na nung tayo sa palataya, alam if na yun. Kasi ligtas ka lang, kasi palataya lang eh. Kaya sabi nila, once saved, always saved. Pero hindi. Sabi, if you hold fast that word which I preach to you unless you believe in vain. So, yung makikita lahat, balik tayo sa Romans 1:16. Ito po isang bagay na naisulat sa Old Testament. So, hindi to sa New Testament lang. Kanya. Ito inihula dito po sa panahon po ni Habakkuk na isang propeta ng Israel. Yun ang sabi niya, the just shall live by faith. Kanya, sabi niya. Sabi po natin. Ito makikita natin. Behold, the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Mas maganda pa siya, Habakkuk, di ba? Meron siyang by his faith. Hindi sinasabi rito, yung mga hindi maliligtas, yung mga pagmataas, yung tinatanggap na sila nangangailangan ng kaligtasan, hindi sila maliligtas. Dahil sinasabi po ng Ebanghelyo, kailangan tayong maligtas. In other words, tayo po ay nasa panganib dahil tayo mga makasalanan. So sabi rito, for the righteousness of God, yung katwiran ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, ay nahayag sa pananampalatayang ito, yung Ebanghelyo ng ating Panginoon, upang tayo ay sumampalataya. Actually, ibig sabihin po ng verse 17, mula sa pananampalataya, upang kayo sumampalataya kanina. For the just shall live by faith. Sige na, makikita natin sa Old Testament, itong klaseng pananampalataya na ito at pagtagap ng pananampalataya, ito yung makikita tayo sa mga halimbawa. Paano ang isang tao ay pinakikita niya siya may pananampalataya. Dito sa Genesis chapter 22. Ito po si Abraham. Meron tayong makikitang tao na talagang may pananampalataya. Isa si Abraham. Dahil ang mga bagay na ginawa ni Abraham ay hindi pangkaraniwan. So Genesis chapter 22. Pag-aralan po natin ito, marami tayong matututunan. Ang salitang pananampalataya, hindi lamang yung kinaniwala. Hindi kasama yun, pero hindi lang yun. Tingnan si Abraham. Sa Genesis chapter 22, ano po? Now it came to pass after these things that God tested Abraham. Ito po ang tamang salin. Doon sa Old King James, God tempted Abraham. Kaya lang, Diyos di naman siya nanunukso. At hindi rin siya tutukso. Hindi rin siya nanunukso kanya. Sinubukan lang niya si Abraham kung gaano kalawak ang kanyang pananampalataya. Kasi sa mga nangulang pagkakataon, pinakita na niya Abraham pananampalataya niya. Kaya pinaalis siya ng Diyos mula sa tahanan ng kanyang mga magulang. Sumunod siya, pumunta sa lupay na hindi niya alam kung saan sa pupunta kanya. Pero sinubukan pa rin siya ng Diyos. Ito rin po isang bagay na dapat natin isa-isip. Ang pagsubok, hindi natatapos yan. Sinusubukan ng mga pagkakataon ang ating pananampalataya. Sa pagkakataon na ito, diretso sa sinubukan ng Diyos. Sa atin, ang pagkakataon na sumusubok sa atin, sa ating pananampalataya. Anong pagsubok? Sabi niya. And said to Abraham, and he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son, Isaac, o Isaac sa atin, whom you love. Parang adding insult to the injury, di ba? At kinikilala ng Diyos na si Isaac, ay minamahal niya Abraham. Siya na lang kanyang anak eh. O sa palantay, meron pa siyang isang anak si Ishmael. Ito yung anak niya kay Hagar. So, pero pinalayas na yan, wala na siya dito. Si Isaac na lang anak niya. Anong utos para kay Isaac? And go to the land of Moriah. Sabi nila, yung lupain ng Moriah, yan ang bundok sa Jerusalem. And I'll offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So, ang utos ng Diyos kay Abraham, ayahin niya si Isaac na kanyang tanging anak. Pero doon po sa Genesis chapter 21, sinabihan rin ng Diyos
si Abraham na hindi sa pamamagitan ng sinamang anak ni Abraham, di kay Ishmael kanya, kundi kay Isaac tatawagin ng iyong binhi kanya. Kasi ang iniisip niya ni Abraham ay meron pa siyang anak doon sa kanyang mga lipid. Ang sabi ng Diyos, hindi. Si Sarah magkakaroon siya ng anak kanya. At si Sarah isang baong. Sa panahon na ito sinabi ng Diyos, si Sarah 89 years old at si Abraham ay 99 years old. Isipin na lang po natin, paano magkakaroon ng anak ang isang 89 years old? Lipas na sa kaugalian ng mga babae. In other words, hindi na siya nagme-mens. Paano yung magkakaroon ng anak yun? Sino po sa Genesis 21, dito sa verse 12, But God said to Abraham, Do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Dito po pinalaki si Ismael at si Hagar. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice. For in Isaac your seed shall be called. Yung pong seed, ito ang ating Panginoon. Dito po natin makikita, pag tayo nag-aaral sa Biblia, ang pagkakaisa ng banal na salita. Yung salitang binhi rito ay ang ating Panginoon. Yung sinasabing dito sa Genesis 22, later makikita natin sa pamagitan niyang binhi kanya ay pagpapalay lahat ng kansalupa. At ang binhi na yon dito sa Galatians chapter 3, verse 16 ay ang ating Panginoon. So si Kristo ayon sa kanyang lahi ay manggagaling kay Isaac, hindi kay Ishmael kanya. Doon tatawagin ang iyong binhi. Dito sa Galatians chapter 3, verse 16. Now to Abraham and his seed. Iyon yung sinasabi sa Genesis 21. And now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say, and to his seeds as of many, but as of one, and to your seed, which is Christ. So dito sa Genesis 21, hindi pa alam ni Abraham kung sino yung binhi na yun. Pero dito sa Genesis chapter 3, alam na kung sino yung binhi na yun. Yun ang ating Panginoon. So pasinin po natin ang sitwasyon ni Abraham. Genesis 21, Genesis 22, magkasunod lang yun eh. So earlier, sabi ng Diyos kay Abraham, for in Isaac your seed shall be called. One chapter later, iyahin mo si Isaac. Kung siya kay si Abraham, magkakaroon ka ng kaisipan. Paano tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako papatayin sa Isaac? Huwag natin isipin, hindi pumasok sa kaisipan ni Abraham yun. Maraming mga bagay na hindi nakasulat na directly sa Biblia. Pero kung babasahin natin between the lines, si Abraham, katulad lang natin siya. Hindi siya Superman. Siya ordinaryong tao. Na minamahal ang kanyang mga anak, katulad natin. Hindi natin pwedeng pabayaan masaktan ng ating mga anak. Diba? Ayaw natin yun. More so na sasabihin niya, iyahin mo yung bugto ng anak. Lalo kabigat yun. Mabigat yun, mga kapatid. Pero pasinin po natin. So, ang pananampalataya rito, yung from faith, ay yung sinabi ng Diyos. Iyahin mo si Isaac, kanya. Sapagkat ang pananampalataya nagagaling sa salita ng Diyos. Yun ang sinabi ng Diyos, kanya. Iyahin mo siya, kanya. Anong sagot ni Abraham? Dito po sa verse 3, So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son. Apat lang sila. And he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Sabi niya, pumunta ka sa muraya. Doon siya pupunta. Pasinin natin ang response ni Abraham. Makikita niyo, by necessary inference, so Abraham rose early in the morning. Pagka tayo po interesado sa isang bagay na gagawin natin, maaga natin gagawin niya. Si Abraham, hinihanda niya ang kanyang sarili sa utos ng Diyos. Nasabi rito, split the wood for the burnt offering. Hindi dahil talaga gagamitin niya. Wala tayong makikitang hesitancy kay Abraham. Siguro nung gabi, hindi siya nakatulog. Sigurado hindi siya nakatulog. Kasi hindi madaling gagawin niya. Hindi siya nakatulog. Nag-iisip siya. Pero ang decision niya, susunod siya sa Diyos. And on the third day, so gano'ng kalayo ngayon lang nilalakbay.
3 araw sila naglalakbay. And the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. Malayo pa. So, hindi itong mga maliliit na detalye na ito, maraming bagay na tutulong sa atin. Si Abraham, mayroon siyang patience. Mahirap yung kanyang gagawin at malayo ang kanyang pupuntahan. Pero wala tayong nakikita sa talata na siya nagre-reklamo. Wala man tayong makikita hint na siya nagre-reklamo. And Abraham said to his young man, "Stay here with the donkey." Isipin rin po natin, bakit niya sinabi dalawa? Dahil silang dalawa lang naman mag-ama. So, hindi ingatan rin niya ang pananampalataya ng dalawang yun. Baka hindi ganun katindi, katulad ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At isipin yung dalawa, bakit anong klaseng Diyos ito? Bakit iniutusan niya ang isang ama na patay niyang kanyang anak? Kaya dalawa lang silang pumuntangan niya. To stay with the donkey, the lad, and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Siya'y lad, kaya so hindi pa siya masyadong binata. Sabi nila, kung kukumpitin mo yung panahon, 12 years old pa lang si Isaac. So Abraham took the wood and the burnt offering and laid it on Isaac, his son, and he took the fire in his hand and a knife, and two of them went together. Silang dalawa lang. But Isaac spoke to Abraham, his father, and said, "My father." And he said, "Here I am, my son." Then he said, "Look at the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" Ito sa ating panahon, ganito ang ating pagsamba. Noong ulang panahon, ganun ang pagsamba nila. Sila nag-aangin sa Diyos. Kaya makikita natin sila naglalakbay si Abraham, o sino man naglalakbay sa Old Testament, pag sumasama sila, gagawa sila ng altar. At doon sila mag-aangin ng hayop para sa Diyos. Yun ang pagsamba nila na ginagawa ilang panahon na yun. So si Isaac, nakikita rin niya yun. Siyempre, sumasamba sila eh. Nandito nga yung kahoy, nandito yung apoy. Nasaan yung lamb? Nasaan yung tupa? And Abraham said, "My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering." Ako pinagtatakang ko yung pangusap na yun. Nakita ba ni Abraham yung gagawin ng Diyos? O pinapapayapa lang damdamin ng kanyang anak? Kasi kung sasabihin ni Abraham, "Ikaw yun, anak, ano isipin yung gagawin ni Isaac?" Kasi kung tatakbo yun. So, hindi niya sinabi nga niya. Pero ito'y prophetic dahil later on, ganun talaga nangyari. Binigay ng Diyos yung kailang iaan sa pagkakataon na yun. So the two of them went together. Then they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order, and he bound his son. Hindi rin nakasulat dito kung ano reaksyon ni Isaac. Pero si Isaac ay isang ordinaryong binatilyo. Halagay niya, hindi siya lumalaban habang tinatali siya ni Abraham. Yun ang mga detalye na papasok sa iyong kaisipan bilang tao. Pero bilang tao, si Isaac, ipoprotek siya yung sarili niya. Nagkaroon siya ng struggle. Kailangan naman nakatayo lang siya doon. O yun ay nakikita ni Abraham. At nakikita rin ni Isaac. Nagtataka rin siguro si Isaac sa pagkakataon na, anong gagawin sa akin ng aking ama? Bakit niya ako tatali? So yun ang ginawa niya. Then they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order. And he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Tutuloy po natin. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. Tayo kung isang ama, mahirap gawin yan. Patay mo yung anak mo. Ikaw mismong papatay. Kung nga ibang tao, di natin kayang gawin nyo. Minsan, imagine po natin ang ating sarili na meron kang baril. At papasok yung magnanakaw. Mahirap kang mamaril. Hindi mo sa kagad mamarinin. Na hindi ka naman talaga bumabaril at pumapatay. Kung pulis ka, mabarilin mo siya. Pero kung ordinaryong tao, di mo siya mababaril ka agad. Babarilin mo lang talaga pag pinagpatuloy niya, mapupwersa kang barilin siya. Ibang tao yun. Ito, anak mo yun. At talagang papatay niya ang kanyang anak. Dito natin makikita, mga kapatid, yung essence ng pananampalataya. Ang Diyos, sinabi niya kay Abraham kung anong gagawin niya. Patayin mo si Isaac kanya. Alam natin, nakita ang reklamo.
Nakita natin ang kahandaan ni Abraham na sumunod. Kahit doon sa makita naging struggle nilang mag-ama habang tinatali si Isaac. Siya'y susunod sa Diyos. Papapati niya talaga si Isaac. Walang reklamo si Abraham. Pero ang Diyos ay hindi siya masamang Diyos. Sapagkat sinusubukan lang si Abraham. Ito yung pagkakataon na ipinakita ni Abraham kung anong pananampalataya sa Diyos. Dalawang klaseng pagmamahal yan. Ang Diyos yung nagsabi, offer your only son, Isaac, whom you love. So meron siya pagmamahal sa kanyang anak. On the other hand, meron siya hindi siya pagmamahal sa Diyos. Dalawang klaseng pagmamahal yan. Sa dalawang mahalaga kay Abraham, ang kanyang anak at ang Diyos. Sino mas mahalaga? Mas mahalaga siya ang Diyos kay Abraham. In other words, kanyang sakripisyo yung kanyang anak para lang sumunod sa Diyos. Hindi ba nakikita natin doon? Pareho mahal ni Abraham yung dalawa. Anak mo yun, siyempre mahal mo yun. Pero mahal din niya ang Diyos. Pero nakikita, mas matimbang ang Diyos kaysa kay Isaac. So ngayon, nangyari sa verse 11, but the angel of the Lord, hindi natin alam kung sino yun. Doon sa burning bush, ang sabi na nagsalita, alisin mo yung pangyapak mo kanya sapagkat ito'y banal na lugar kanya. Ang nagsasalita ay ang Diyos. Pero later, sabi niya, and the angel of the Lord kanya. Ito yung mga interesanting mga bagay sa Old Testament na hindi natin maunawaan kung yun lang bang basahin mo. Dahil walang galing pa rin sinabi sa atin. And but the angel of the Lord called to him from heaven and said, tingnan niya pananalita niya, Abraham. So he said, here I am. And he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him, for I know. Kanya. Sino ba nagsumuko sa kanya? Ang Diyos. Sino nagsalita? The angel of the Lord. Kanya. Kaya sabi rito, for I know, sabi ng nagsalita, for I know that you fear God. Since you have not withheld your son, your only son from me. Kanya. Sila ang Diyos yun. God tested Abraham. Kanya. Sinugo niya ang kanyang anghel, angel of the Lord. Pero sabi niya, you did not withhold your son, your only son from me. Kanya. So yung mga naniniwala lang Diyos ay isang persona, hindi nila naintindihan ang Biblia. Dito lang, magtataka kanya, God tested Abraham. Sabi niya, angel of the Lord, kanya. Angel of the Lord, yung nagsasalita. Pero sabi niya, you have not withheld your son, your own son from me. Kanya. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its own horns. So Abraham went and took the ram and offered him for a burnt offering instead of his son. So itong pangyayaring ito, nangyari sa Old Testament, ito yung inuulit sa New Testament. Babalik tayo sa Romans chapter 4. Tingnan po natin, wala tayong mababasa sa talatang ito na si Abraham ay sumunod. Ang sinabi lang, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Romans chapter 4. Ito lang po ang mahirap pagka mano-mano. Romans chapter 4 verse 3. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Ang sinabi nito, sumampalataya siya. Kung babalik tayo dun sa pangyayari ng basihan ng sinabing yun, anong ginawa ni Abraham? Naniwala lang ba siya? O siya'y sumunod? So dito natin nakikita yung salitang, ako'y naniniwala. Hindi ka lang naniniwala sa iyong kaisipan. Ika'y sumusunod sa iyong pinaniniwalaan. So babalik tayo sa from faith to faith. Sinasabi sa atin ng Diyos kung ano yung paniniwalaan mo, kung ano yung gagawin mo. Ano ngayon yung sagot mo doon? Ang iyong pananampalataya. Ika'y maniniwala at susunod sa sinasabi ng Diyos. Doon sa sinasabi lang ng Diyos. Hindi ka maniniwala sa ibang mga bagay, kundi sa sinasabi lang ng Diyos. Dito sa Romans 4, sinabi lang, sumampalataya si Abraham. Hindi man sinabi siya sumunod. Pero pupunta tayo sa James, chapter 2. Dito natin makikita ang ibig sabihin ng pananampalataya. James chapter 2.
Binalikan ulit yung Romans chapter 4, pero anong ginawa niya? Sa James chapter 2, verse 20 hanggang verse 26. But you do not want to know, a foolish man, that faith without work is dead? Kung ikaw'y naniniwala lang kanya, na wala kang gawa sa iyong pananampalataya, wala kang pagsunod, ang iyong pananampalataya, patay kanya. Yun ang tanong ni James. Do you see that faith was working together with his works, and by works, faith was made perfect? Nagiging tunay na pananampalataya yung pananampalataya kung ikaw'y sumusunod kanya. Yan ang ibig sabihin ng works, sumusunod. Doon nagiging tunay na pananampalataya yung pananampalataya kung ikaw'y sumusunod kanya. Sabi rito. Tuloy po natin. You see then, and so verse 23, and the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Pero ulitin natin, sabay sumampalataya lang. Tuloy po natin. Anong ibig sabihin ng Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness? Ano ibig sabihin nun? You see then, that a man is justified by works, and not by faith only. So, yung sabihin niya, ang pananampalataya may kaakibat na pagsunod. Kung tayo naniniwala lang sa ating kaisipan, kahit gano'n ka pa sincere sa iyong paniniwala na yun, pero wala kang pagsunod sa iyong pananampalataya, hindi ka maliligtas. So, yung sabihin ng faith to faith, sinasabi sa atin ng Diyos, yung anong paniniwalaan mo, yung tinatawag na objective faith, yun ang nagagaling sa Diyos. Pero yung yung sagot mo doon sa sinasabi ng Diyos, yun ang iyong pananampalataya. Ngayon, kung ang iyong pananampalataya ay naniniwala ka lang, hindi sumusunod, hindi tunay na pananampalataya, hindi ka rin maliligtas. Ang tunay na pananampalataya, hindi ka lang naniniwala, hindi sumusunod. Kung ano ang sinabi ng Diyos. Kaya, very consistent ang Diyos. Bakit pinagbabawal niya tayo na magdagdag at magalis? Dahil kailangan lang natin paniwalaan kung ano sinasabi niya. Yun lang ating pinaniniwalaan kung anong sinabi niya. Pag lumagpas tayo doon na sinasabi niya, hindi na yung pananampalataya. Minidoktrina na lang tao, di tayo maliligtas doon. Eh, yung pagsunod mo naman, ganun din. Paano ka mag-respond doon sa yung pananampalataya? Ano sinasabi sa atin? Kaya kung titignan natin Jude verse 3, ito ang ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Ito yung mga bagay na nilalaman na dapat nating paniwalaan. So Jude verse 3, nasa kapitulo lang po ito, Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith. Saan yung salita? The faith. Kung tayo po'y nakapag-aral sa eskwelahan, ang salitang the is a definite article. Ang ibig sabihin, kung yun ay faith, yun lang pananampalataya yun. Pero kung faith, kahit ano. Ano yan hindi siya indefinite article yun. Pero pag the faith kanya, ibig sabihin, yun lang paniniwalaan mo. The faith, yun ang lahat ng nilalaman ng ating pananampalataya na dapat natin paniwalaan at sundin. At ang pananampalataya nyo na isa lang. Dito po sa Ephesians chapter 4. Isa lang yun. Iba-iba ang response ng mga tao sa kalooban ng Diyos. Pero isa lang ang dapat nating paniwalaan. Ephesians chapter 4 verse 4, sinasabi sa atin. Hindi pala 4 verse 5. One Lord, yan ang ating Panginoon. One faith. One baptism. In other words, kung naniniwala tayo na isa lang ang Panginoon, yan ang ating Panginoon, kailangan tayong maniwala na may isang pananampalataya lang na dapat nating paniwalaan at sundin. At ang pananampalataya ngayon nagagaling sa salita ng ating Panginoon. Sa Romans chapter 10, kung depende po sa inyo salin, dito po sa New King James na nakalagay, the Word of God. Sa Tagalog,
salita ni Kristo. Pareho lang po yun. Dahil kung ano man ang aral ng Diyos, yan din naman ang pinangaral ng ating Panginoon. Dito sa Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Siya ang faith, yun na yung personal faith na sinong tao. Siya lang gagaling yun. Sa salita ng Diyos, yun ang the faith. So anong sinasabi ng Diyos? Yun ang the faith. Kung anong response natin doon, yun ang ating pananampalataya. Ang ating Panginoon sa kanyang pakikipagtalastasan sa kanyang mga lagan o sa buhay, maraming degrees ng pananampalataya. Nung siya naglalakad sa taas ng tubig, at si Pedro, yun ang karakter ni Pedro eh. Impulsive si Pedro eh. Gusto ko rin gawin niya, Panginoon. So, sige kanya, lumakad siya. Eh, siyempre, tao lang yan. Natakot siya dahil yung hangin. Imagine naman nyo, kung makita mo lang yung dagat, nakakatakot na yun. Lalakad ka sa taas ng dagat. Lalo lang tayo mga taga-Pampanga na walang dagat. Hindi tayo sanay sa dagat. Nakakatakot tignan ng dagat. Kung kayo nakatira sa tabi ng dagat, walang kwenta yun. Pwede ka pumasok sa dagat, hindi ka tatakot. Ano sabi ng Panginoon? Depende sa kung nabasa mo sa Matthew, Mark, sabi niya. O, taong kakaunting para ng palataya. O, man of little faith, kanya. Doon sa isa, o man of no faith. Sabihin kung hindi tama ang response mo sa sinasabi ng Diyos, wala kang pananampalataya kanya. Kahit naniniwala ka pa sa ibang bagay na sinasabi ng Diyos, kung di mo pinaniniwala yung kabuuan at di ka sumusunod doon, hindi ko wala kang pananampalataya. Kahit isipin pa natin sumasampalataya ko sa Diyos, not necessarily. Ang Diyos at tumiting, hindi tayo. Ang gusto ng Diyos, kung ano yung the faith, dapat yung ating faith exactly the same. Yan ang pinagsusubikapan natin. Although alam po natin, hindi natin ma-achieve yun sa ating buhay, pero pinagsusikapan mo yun. Yan ang naging standard ng iyong pananampalataya. Sumusunod ka doon. Ginagawa mo, magagawa pa, sumunod doon. Hindi ka aalis doon. Ang ating pong pagiging Kristiyano, nahati sa dalawa eh. Yung araw na dapat ating paniwalaan at sundin, katulad ng ginagawa natin ngayon. Kailangan tayo sumamba sa Espiritu sa katotohanan ng Kanya. Kailangan natin paniwalaan, turang katotohanan ng Kanya. Pero kailangan din tayo lumakad sa pananampalataya ng Kanya. The just shall live by faith. Sabihin ng ating pamumuhay ay sa pananampalataya. Ano yung sabihin? Oh. Dito po sa Ephesians chapter 4, verse 1, sabi ni Apostle Paul, I therefore the prisoner of the Lord. Ito po ay mas dramatic. Kung isipin natin, na ito sinusulat ni Apostle Paul, siya nakakulong. Siya nakakulong sa Rome. Nang sulat niya ito. Ang sabi niya sa masunalatan niya, na hindi nakakulong. Pero yung sumulat, nakakulong siya sa Rome. Yung sinulatan niya, nasa Efeso, malayong lugar niya kaysa sa Rome. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Ang sinasabi nito ni Pablo, ang iyong pamumuhay kanya ay naayos sa pagkatawag na kayo tinawag. Saan ba tayo tinawag? Tayo tinawag sa kabanalan, di ba? So tayo mamumuhay din sa kabanalan. Dinuli ni Pablo, with all lowliness, may humility, and gentleness or meekness. Ito po, meekness na ito, walang exact translation sa English o sa Tagalog, wala. Ang ibig sabihin ng meekness, ipinapailalim mo. Yung lowliness at meekness, magkasama yan. Ibig sabihin, ipinapailalim mo sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, ang iyong kapangyarihan. Yun ang meekness. Katulad ng isang aso. Ang aso, meron siyang ngipin, kaya kanya kagating. Kahit amo kanya, pwede kaya niyang kagating. Pwede kanya kagating. Yung kapangyarihan niya, kagating ka, minaano niya yun, tinatanggal niya, siya nagpapakilalim sa'yo. Kahit may kapangyarihan pa siyang kagating kanya, hindi kanya kagating. Naamo kanya eh, nagpapakilalim. Ganon din ang meekness, ibig sabihin. Meron tayong kapangyarihan, meron tayong kalayaan ng pag-iisip. Kung ang pinapakilalim natin sa Diyos. Pagtuloy po natin.
endeavoring. So ito lahat ay nasa number 1. Tandaan natin. Ito yung lahat sa ating beseech you to walk worthy of the calling. Andito lahat yan. Endeavoring to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. So yung pagkakaroon natin pagkakaisa, kasama yun sa ating paglakad ayon sa tinawag sa atin. There is one body. Kailangan nating paniwala. May isang iglesia, ganyan. One Spirit. Just as we are called into one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is above all and through all, and in you all. Kasama natin sa salitang pananampalataya. At yun dapat ang ating gagawin. Yun ang sinasabi ni Pablo. Bilang pamumuhay, bilang mga Kristiyano. So yun ang sinasabing, in order to, sabi niya, for the righteousness of God is revealed from faith to faith. So pinayag sa atin, yung ulang pananampalataya. The faith. Pero dapat, yung isang matuwid kanya, siya rin ay meron katulad na pananampalataya. Doon siya pinayag ng Diyos sa atin. So tayo mga Kristiyano, kung tutungusin, wala tayong sariling kaisipan as far as faith is concerned. Wala tayong sariling kaisipan. Ang ating kaisipan ay doon lamang sa sinasabi ng Diyos. Ang ating kalayaan sa ibang mga bagay, nabigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Bawa, kung sa katitira, anong trabaho mo, sa mag-aaral, anong dadamit mo sa, hindi naman damit kasi mayroon din regulation yun. Anong kakainin mo. Binigyan ng kalayaan ng Diyos doon. Ilan ang naging anak mo, sino maging asa. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos doon. Pero pagdating sa pananampalataya, ala tayong kalayaan. Kung tayo ito na Kristiyano, pinapailan natin kalayaan natin sa kalooban ng Diyos. Doon ang paraan na tayo mariligtas. Doon ang struggle natin sa araw-araw. Doon ang struggle natin araw-araw. Ang aking bang ginagawa, inaayos sa kalooban ng Diyos o hindi? Ito ba ang dapat gawin ko sa ganitong pagkakataon? Kung hanggang dito, kung isipin natin, kung si Kristo ako, anong gagawin ng Kristo sa ganitong pagkakataon? Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa bagay na ito? Iyon ang dahilan bakit meron tayong doble. Sa lahat ng mga bagay natin gagawin, kailangan response in faith. Ito bang kalooban ng Diyos? Galatians chapter 2. Kung meron tayong Abraham sa Old Testament, meron tayong Apostle Paul sa New Testament. Kung gano'n kahirap dinanas ni Abraham, gano'n din ang kahirap na dinanas ni Apostle Paul. So Genesis chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. Kailan pala pa ako si Pablo kasama ni Kristo? Hindi naman dinatan ni Pablo si Kristo. Nung siya naging Kristiyano. Bumabalik tayo sa sinabi sa Romans chapter 6. Hindi ba sabi niya, ako'y napawang kasama ni Kristo, kanya. Kailan yun? Nung siya nabautismuhan. Nung siya naniwala sa Ibangel, siya nabautismuhan. Siya napawang kasama ni Kristo, kanya. It is no longer I will live, but Christ lives in me. Si Pablo ba, hindi siya ordinary tao. Kumakain ba siya? Oo. Mayroon ba nakatira ba sa bahay? Oo. Hindi nga lang siya nag-asawa. Mayroon ba siyang pangay? Oo. Katulad natin. Siya'y tao. Pero sabi ni Pablo, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Kanya. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ang sabi ni Pablo, ang kanyang kahulugan ng buhay niya ay ang ating Panginoon. Hindi lang dapat si Pablo yun, pati tayo. Ang ating kahulugan ng ating buhay ay si Kristo. Yun ang mahalaga sa atin. Yung ibang mga bagay, kumbaga, icing on the cake lang yun. But the cake is Christ. Yun ang kahulugan natin bilang mga tao. Kaya po si Pablo consistent siya sa Philippians chapter 1. Ang sabi niya, for to live is Christ. Ang sabi niya. Ang sabi sa verse 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ito isang napaka-spectacular na pangusap. Para sabihin ng isang tao, sabi niya, for to me,
To live is Christ, and to die is gain. Paano naging pakinabang ang kamatayan? Sa ordinaryong taong kamatayan, kalugihan yan. Kung hindi ka Kristiyano, kalugihan yan. Sa iyo at saka sa iwanan mo. Iwanan mo, gagastos sila sa iyo, para ilibing ka. Paano naging pakinabang yun? Kaya gumagastos tayo ng preparasyon para hindi ka na gumastos yung iwanan natin. Dahil natin ang pagkagastos, paano naging pakinabang yun? Pero spiritually, kung tayo po'y na kay Kristo, pag namatay tayo, ito'y pakinabang. Dahil ikaw'y maliligtas na, ala ng kapangyarihan sa kanan sa iyo. Papupunta ka na kay Kristo, kaya tuloy po natin. Ito ang espiritu ni Pablo, na sana po ganun din ang espiritu natin. But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor, yet what shall I choose? I cannot tell. For I am hard-pressed between the two. Yung mabuhay siya at mamatay. Having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Kaya sabi niya, to die is gain. Pag namatay ka kay Kristo, ito yung mas mabuti kanya. Ito yung mas mabuti kanya. Yun yung tinatawag na rest in peace. Yun ang tunay na rest in peace kay Apostle Paul. Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. Nung siya'y malapit na mamatay, 2 Timothy chapter 4, yun din na sinasabi niya Sabi po natin. Malapit siya mamatay sa verse 6. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Sino yung sabi niya? I have fought the good fight, I have finished the race, kanya. I have kept the faith. So yung kalooban ng Diyos, kanya, sinunod ko yung kanya, I have kept the faith. Finally, ito yung pakinabang. There is laid out for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Para masabi ni Apostle Paul yun, ano mga sakripisyo niya? Nung siya po isang Pariseo, siya isang mayamang tao. Siya makapangyarihan sa lipon ng mundyo. Iniman niya yun. Nasabi niya, yung mga bagay na yun, itinuturog ng basura kayo. Garbage. Basura kayo. Sa Philippians chapter 1, chapter 3, sinabi niya yun. Yung mga bagay yung kanya, tinurog ko kanyang basura kayo. In other words, hindi mahalaga yung mga bagay na yun. Ang mahalaga kanya ay ang Panginoon. Kaya dito sa kanyang valedictory nito very confident. Nung malapit sa mamatay, very confident si Apostle Paul. Okay lang. Kasi, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So, siya yung limato ni Abraham from faith to faith. Nakita sa akin ng Diyos, ang dapat kong paniwalaan at gawin, yun ang aking ginawa kanya. I have kept the faith. At ang reward, ito, sabi rin niya sa atin, finally, there is laid out for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge. Ang Panginoon talaga naman ang matindi na judge. Yung mga judge sa mundo, hindi naman. Alam natin, hindi. Kahit gano'n pa pagsusumikap nila. Will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Ang gantimpalang ito, hindi lang sana. Gusto na Diyos sa lahat. Lahat ng tao. Sumampalataya sila sa Diyos, sumunod sa Diyos. Para mabigyan ng Diyos ang bagay nito sa lahat ng tao. Pero bakit hindi lahat ay magkakaroon ng gantimpalang yun? Na hindi lahat ay sumampalataya. Bakit kakaunti lang? Sabi ni ating Panginoon, dahil kakaunti lang ang sumampalataya. Bakit kakaunti lang? Dahil mahirap hanapin, hindi naman. Dito lang ang katwiran ng Diyos na nasarap natin. Pero bakit hindi tinanggap ng iba? Dahil ayaw nilang tanggapin. Yan ang masakit na totohanan. Kahit gano'n pa ang effort natin na ipakita sa mga ibang tao ang katotohanan, ayaw nila. For some reasons, ayaw nila. Hindi ba nila nakikita ang kabaligtaran ng gantimpala? Sa atin, pag sa faith, may sakripisyo,
Hindi natin sabihin na walang sakripisyo mga kapatid. Maliit, malaki, meron. Kasi sa Matthew chapter 10, inumutusan tayo ng Panginoon na dalhin natin ang ating cross kanya. Sa 10 verse 38, and he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. You have to sacrifice. Meron sacrifice ang pagkikalalagad ng Panginoon. Bakit? Dahil nagsakripisyo rin siya. Bakit anong problema natin? Ayaw natin magsakripisyo. Sino ang tagapagligtas natin? Nagsakripisyo siya. Dito sa 1 Peter chapter 4, pasanin ninyo. Dapat ganun po ang ating magiging kaisipan bilang mga anak ng Diyos at bilang mga Kristiyano. 1 Peter chapter 4 verse 1. Therefore, since Christ suffered for us, di ba? Yun ang unang salita niya eh. Therefore, conclusion, since Christ suffered for us in the flesh, anong gagawin natin? Arm yourselves also with the same mind. Ang ibig siya lang sabi na ni Apostle Peter, Christ was willing to sacrifice for us to be saved. We should have the same mind. We will sacrifice, so we will be saved. Yun ibig sabihin, di ba? For he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Has ceased, ganyan. That he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. When we walked in lewdness, lust, drunkenness, alak yun, di ba? Revelings, alak din yun. Tapos, drinking parties, alak din yun. And abominable idolatries. In regard to this, they think it strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you. Kaya ayaw tayo na sa libutan. Kasi natin ginagawa nila eh. Titipasin po natin yung drunkenness. Yun ay alak yun, di ba? Revelries, alak din yun. Drinking parties, alak. Anong pagkakaiba? Yung degree. Yung drunkenness, lasing talaga yun. Yung revelries, ito yung punto na nagkumakanta sila, nagigitara, tumisigaw. Pero hindi pa sila talaga lasing. Yung drinking parties, yun pa chat lang. Lahat tayo kasalanan yun. So, ibig sabihin mga kapatid, para makita natin ang tayo maliligtas, para matamasa natin kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan, kailangan natin tanggapin kung ano yung totoo. Pag-aralan natin, pagsumikapan natin. At ang ating buhay at faith natin ay naayon ang sinasabi ng Diyos. Kaya palagi natin sinasabi, paano tayo susunod sa kalooban ng Diyos? Kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Para tayo magkaroon ng pananampalataya na galing sa salita ng Panginoon, kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, imposible yun, hindi pwede yun. So, kailangan natin magsakripisyo para alamin natin kung anong kalooban ng Diyos. Isipin po natin, kung yung aasa lang tayo sa pangangaral ng mga aral, kakaunti pagkailan makukuha mo. Very small amount. Isang oras lang yun eh. So, kailangan natin bigyan ng effort sa atin, sacrifice, na alamin natin ang kalooban ng Diyos. Yan ang, dito kasi nakikipag-usap ang Diyos sa atin eh. Ito lang communication niya sa atin, hindi siya magsasalita. Noong unang panahon, nagsasalita siya sa Hebrews chapter 1, sa mga propeta kanya. At sa huling araw, sa ating Panginoon. So wala lang magsasalita. Nung dumating ang Panginoon, nagsalita siya. Pinakilala niya ang kalooban ng Ama. Nang wala na yung Panginoon, ay sulat dito. So sino pa saan nating kakausap sa atin? Wala na. So ito lang ang paraan na nakakausap tayo ng Diyos. Sa Hebrews chapter 1, God would various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Ganyan. So nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. Has in this last day spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds. So ito ang salita ng Panginoon. Kung meron pinaka-perfectong Biblia, aklat, ang Biblia. Kung may pinakamahalaga aklat,
ang Biblia. This is the faith na dapat nating malaman. So ito po ang ating mensahe na po. Tandaan po natin yun, ito ang katwiran ng Diyos. For in it, the righteousness of God is revealed from faith. Yun ang the faith. To faith. Ibig sabihin, from the faith in order to have faith. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. So, kailangan meron tayong personal na pananampalataya doon sa lahat na sinasabi sa ating ng Diyos. Kasi ito magiging, kumbaga, ito yung magiging basihan ng judgment. Bigyan sa Revelation. Ilan na aklat ang binuksan nila doon? Ang dami aklat ang binuksan nila doon, di ba? Sa Revelation chapter 20. Binuksan nila yung mga aklat eh. Dito po sa verse 12, the Revelation 20 verse 12. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were open. And ilang ba libro ito? Dami libro ito eh. Binuksan nila eh. Kanya. Ano ginawa nila doon? And another book was open. Singular. And the dead were judged according to their works by the things which are written in the books. So, napakahalaga na alam natin ito. Dahil ito magiging basihan ng judgment ng Diyos sa atin. Yung mga ginawa natin, ito pa'y naaayon sa pinahayag sa atin ng Diyos sa mga aklat. Ito salitang Bible, wala sa Biblia ito. Pero yung mga aklat, meron. Dahil ito yung binubuo ng mga aklat. Ito yung mga banal na kasulatan. Ito ang kalooban ng Diyos. Kapag ka ating buhay ay taliwas sa kalooban ng Diyos, alisin natin yun. Habang mayroong panahon. Dahil hindi natin alam kung ano ang panahon, hindi natin alam. Life is short. Life is uncertain. At di natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi natin pinasabihin, bukas na ako magiging tapat. Mag-enjoy muna ako sa kasalanan. Hindi mo pwede sabihin yun. Kasi hindi man natin alam kung kailan tayo mamamatay. So, ang preparasyon, ngayon, ito po ang ating mensahe. Kaya nga sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 13, ganyan. Subukin niyo mga sarili, ganyan. Kung kayo nasa pananampalataya pa. Tignan po natin, nasa pananampalataya pa tayo, hindi wala na. Kung wala na tayo sa pananampalataya, hindi ka tayo maliligtas. Kung meron tayo sa buhay natin, taliwas sa kalooban, alisin natin yun. Hindi ka dapat yun sa isang magandang gantimpala na binibigay sa atin doon sa langit. Kahit anumang bagay sa mundo, is not worthy to compare doon sa kalalatian ninihanda ng Diyos para sa atin sa langit. Tandaan po natin yun. Bulat kapalit sa langit na inihanda sa atin ng Diyos. So maraming salamat po mga kapatid. Sa susunod na linggo,